Kita Balita ngayong tanghali. Gaza border nabawi na ng Israel. Bilang na namatay sa gyera, dumarami pa. Department of Foreign Affairs kinumpirma ang pagkamatay ng 2 Pilipino sa Israel sa gitna ng gera sa Israeli forces at Palestinian militants na Hamas. Ilang mga Pilipino sa Israel at Gaza humihili ng repatriation upang makauwi na ng Pilipinas. Paglilikas ng mga kababayan natin sa mga lugar na apektado ng bakbakan, pahirapan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. idineklarang non-working day ang October 30 dahil sa barangay at SK elections. Office of the Vice President, DepEd at 3 iba pang ahensya ng pamahalaan tinanggalan ng confidential funds para sa taong 2024. At 14,000 mga tao sa Myanmar nagsilikas dahil sa matinding pagbaha. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 11, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Ipinahayag ng Israel na nabawi na nito ang mga lugar sa Gaza border mula sa Hamas militants araw ng Martes, October 10. Pang-apat na araw na ng matinding bakbakan kung saan libo-libong tao ang naitalang nasawi sa magkabilang panig mula ng ilunsad ng Hamas ang biglaang pag-atake. Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na umpisa pa lang ito ng military campaign ng bansa kasunod ng ginawa ng Hamas noong Sabado, October 7. Magtutuloy-tuloyan niya ang gyera upang tuluyang magapi ang Hamas at baguhin ang Middle East. Tumitindi naman ang pangamba sa malawakang kaguluhan sa rehiyon bago ang inaasahang ground incursion sa Gaza na Israeli military forces. Mahigit 1,000 na ang death toll sa Israel na itinuturing na pinakamatinding pag-atake sa 75 taong kasaysayan ng bansa. Samantalang nasa 900 naman ang bilang ng mga nasawi sa Gaza batay sa ulat ng mga opisyal. Kinundinaan ni US President Joe Biden ang pag-atake ng mga Hamas sa kaalyadong Israel. Pagtitiyak nito, handa ang Washington na magpadala ng mas maraming military assets sa rehiyon. Inilarawan ng American Chief Executive na nakakasuka ang karahasan ng Palestinian militant group na anyay idinadamay maging ang mga bata at sanggol. Kinumpirma rin itong nasa 14 na Americans ang nasawi dahil sa biglaang pag-atake ng Hamas militants araw ng Sabado, October 7. You know, there are moments in this life, and I mean this literally, when the pure, unadulterated evil is unleashed on this world. The people of Israel lived through one such moment this weekend. The bloody hands of the terrorist organization Hamas, a group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil. 2 Pilipino ang kumpirmadong nasawi sa kaguluhan sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant group na Hamas. Sa isang pahayag, kinokondena ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagkamatay ng 2 Filipino nationals maging ang acts of terrorism at karahasan na resulta ng mga aksyon ng Hamas laban sa Israel. Gayunman, nakahandaan niya ang Pilipinas na makipagtulungan sa ibang bansa para magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa kaguluhan na naaayon sa international law. Dagdag ng DFA, patuloy din ang pag-abot ng tulong ng gobyerno ng Pilipinas sa mga apektadong Pilipino sa Israel at Palestine. Sa kaugnay na balita, ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkasawi ng 2 Pilipino na napatay sa gitna ng nangyayaring gulo
sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Sa isang opisyal na pahayag, lubhang nalungkot ang Pangulo nang makumpirma ang pagkasawi ng dalawa nating kababayan sa Israel. Ayon kay PBBM, kinukundina ng Pilipinas ang pagpatay na ito at naninindigan sa matatag na laban kontra terorismo at karahasan. Ayon sa Pangulo, mananatiling matibay ang gobyerno ng Pilipinas sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan alinsunod sa United Nations resolutions at international laws. Aabot na sa 11 mga Pilipino sa Israel ang humihili ng repatriation ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa datos ng ahensya as of 4 p.m. kahapon, bukod sa 11 Pinoy, ay mayroong ring nasa 66 ang humihili ng assistance mula sa gobyerno, 8 ang unaccounted at 2 ang naitalang sugatan. Nanawagan naman ang OWA sa publiko na itigil na ang pagpo-post o pagpapakalat ng mga sensitibong videos sa kalagayan ng mga Pinoy sa Israel dahil maaari lamang itong magresulta ng takot sa mga Pilipino doon maging sa kanilang mga kaanak na naririto sa Pilipinas. Yung mga unverified na mga lumalabas sa social media, nakikiusap po kami na wag na muna natin diyang ibase doon sa mga ating mga kababayan. Dalawang bagay, lalo na if you're in the conflict areas, maaring matrace ang inyong location sa inyong mga pag-transmit and can put your life in more dangerous situation. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang operasyon ng ahensya katuwang ang Israel Defense Forces, Filipino Community in Israel at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang masigurong nasa ligtas na lugar at may sapat na pangangailangan ang mga Pilipino sa Israel. Bukas din ang command center ng OWA 24/7 upang mabigyang serbisyo ang mga kababayang apektado ng gyera. Nagpahayag na ng pagnanais na makauwi sa Pilipinas ang nasa 51 Pilipino sa Gaza. Ito ang ipinahayag sa isang panayam kay Philippine Ambassador to Jordan, Wilfredo Santos. Samantala, binisita ni Department of Migrant Workers, Labor Attaché Rodolfo Gabasan at OWA Welfare Officer ang mga Pilipino na na-rescue mula sa conflict area sa southern Israel. Naghihintay pa ang Department of Migrant Workers ng safe window o tamang tiyempo upang tuluyang mailikas sa mga kababayan natin na naipit sa kaguluhan sa Israel. Sa isang panayam, sinabi ni DMW Office in Charge Hans Leo Kakdak na hindi pa napapanahon upang magsagawa ng massive repatriation sa mga overseas Filipino workers sa Israel dahil sa matinding kaguluhan doon. Paliwanag ng opisyal, masyado pang maselan ang sitwasyon sa ngayon, kaya't hindi pa sila basta makapagpasagawa ng malawakang repatriation. Gayunman, tiniyak ng ahensya na patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon at agad nakikilos sa oras na humupa ang gulo sa Israel. Pinagagamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong pwersa ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino at Israel at Gaza Strip sa gitna ng nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Narito ang report ni Nel Mariboho. Whole of government approach, ito ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino na nasa mga lugar na apektado ng nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Bukod dito, magkakatuwang ang DFA kasama ang Overseas Welfare Administration at Department of Migrant Workers sa pagbabantay at pagtugon sa kapakanan ng mga OFW. Makakasama na rin nila sa pagharap sa hamong ito ang Department of National Defense, TESDA, Labor Department at iba pang ahensya ng pamahalaan. It is a whole of government approach and it does not involve only the DFA and the DMW, including DMW OWA. But we are meeting with other government agencies such as the DND, DSWD, DOLE, TESDA, and other offices
as we work together to ensure the safety and protection of our kababayans in Israel and Gaza. Ayon sa DFA, malaking hamon ang gagawin nila repatriation dahil sa pag-uutos ng Israel na putulin ng supply ng kuryente, tubig at pagkain sa lugar. Bukod sa total blockade, ayon kay Yusek De Vega, walang airport rin sa lugar o maaring exit points ng mga pantalan. Pero may ginagawa na silang hakbang para matiyak na makakauwi agad ang mga Pilipino. There's always diplomatic initiatives. There are the exit points both to Israel or through Egypt. Which are heavily guarded by both Egypt or Israel. So there are measures now being undertaken so that we could hopefully bring them as soon as possible. Ayon sa DFA, inirekomenda ng isailalim sa Alert Level 3 ang Gaza Strip. Nirecommend na ng embassy gawing Alert Level 3 yung Gaza, meaning voluntary repatriation, which also means restricted phase na yan. And hindi pa na-announce sa final, pero we are going by that. Parang de facto. Pinapayuhan rin ng ahensya na umiwas muna mag-travel sa Israel sa gitna ng pagdedeklara ng state of war. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Suspendihin muna ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpaparehistro ng mga botanteng Pilipino sa Israel dahil sa nangyayaring kaguluhan doon. Palalawigin na lamang umano ng komisyon ang voter registration kung kakailanganin kapag humupa na ang tensyon doon. Narito ang ulat ni Dante Amento. Sa gitna ng lumalalang kaguluhan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na irerekomenda niya sa ANBank ngayong araw ang pagsuspindi ng overseas voter registration sa Israel. Ito ay hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipino doon. Mahirap po natin ipagbakasakali ang buhay ng ating mga kababayan, ganun hindi pa talaga naging maayos ang sitwasyon doon sa lugar. Dagdag pa ni Garcia, handa silang i-extend o palawigin ang pagpaparehistro kung kinakailangan. Kung sakasakali po titingnan natin dahil total naman po yung registration ng overseas ay 2 taon simula po nung nakaraang taon yan, December 12, at pagkatapos ay matatapos din po sa 2024. As of July 17, 2023, mayroong 9,906 active registered voters sa Israel at 2,000 mga bagong rehistradong botante. Lalo pat ipagpupursigihan ng COMELEC ang ating pong tinatawag na internet voting. Ang aming pong paniniwala kung maisasagawa natin ang internet voting para sa overseas Filipinos, lalong-lalo na sa mga seafarers, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga bahay doon sa abroad, naniniwala tayo na tataas ang bilang ng mga botante overseas. Nagsimula ang overseas voter registration noong December 2022 at matapos sa darating na taon. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30 bilang non-working day. Sa ilalim ng Proclamation No. 359 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ginawang non-working day ang BSKE upang malayang makalahok sa darating na halalan ang mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, mahalagang mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magamit ang kanilang karapatan sa pagboto. Naglagay ng karagdagang 15 coin deposit machines ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa ilan pang mall sa Metro Manila. Ito ay bilang tugon sa lumalaking demand para sa mga co-DMs. Sa kabuuan ay mayroon ng 25 coin deposit machines sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Ang mga bariyang ihuhulog dito ay maaaring ma-credit sa inyong GCash o Maya accounts o kaya naman ay mai-redeem bilang shopping vouchers.
Itinanggi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang umano'y pagpapaalis ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy vessel sa paligid ng Scarborough Shoal. Sinabi ni General Browner na propaganda lang ito at kasinungalingang ipinakakalat ng China. Iginiit rin ng opisyal na hindi nila hahayaang palayasin tayo ng China sa lugar. Responsibilidad rin nila na tiyaking malayang makapangingisda ang ating mga kababayan sa teritoryong sakop ng ating bansa. Nagpapaalala sa publiko ang Bureau of Internal Revenue o BIR na huwag tangkilikin ang mga nagbebenta ng tax identification number at TIN cards online. Ayon sa kawanihan, may mga individual na silang nahuli na nagbebenta ng dokumento sa pamamagitan ng mga online platforms. Sinabi rin ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na ang pag-aalok ng tulong para sa TIN ID at pagbebenta nito sa mga online selling platforms ay walang pahintulot mula sa kawanihan at maituturing na iligal. Ayon kay Commissioner Lumagi, ang mga TIN cards ay hindi ipinagbibili at mai-issue o maire-release lamang ng BIR sa pamamagitan ng kanilang mga authorized personnel. Dagdag pa niya, lahat ng serbisyo patungkol sa TIN cards ay walang bayad at hindi kailangan ng third-party involvement. Hindi pa tapos ang histopathology examination sa bangkay ng batang namatay sa umano'y sampal ng guro sa Antipolo City. Ayon kay PNP Forensic Group Medical Legal Chief Dr. Hector Soria, kalimitang tumatagal ito ng 30 araw. Paliwanag nito, isinasalang sa microscope ang bawat sample para sa masusing pagsusuri sa tissue na kukunin sa biktima. Dito anya malalaman ang tunay na ikinamatay nito. Dagdag ni Dr. Soria, ginagawa ang histopathology exam kapag nais nilang masiguro ang nakitang resulta sa autopsy. Gayunman, pipilitin anya nilang matapos ang histopathology exam ng mas maaga sa 30 araw. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area. Kaninang alas 3 ng umaga ay namataan ito ng Pag-asa sa layong 750 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Sa ngayon ay maliit pa ang posibilidad na maging bagyo ito. Pero nakakaapekto na ang LPA sa malaking bahagi ng bansa. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng papulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, lumakas pa ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Typhoon Bolaven. Hindi na ito inaasahang papasok sa PAR at posibleng sumanib na rin dito ang LPA sa mga susunod na araw. Namamahalaan ang Department of Agriculture sa presyo ng karne ng baboy sa mga pamilihan. Kaya pinag-aaralan na ng kagawaran ang paglalagay dito ng Suggested Retail Price o SRP. Plano din ng DA na payagan ang pag-aangkat pa ng karneng baboy. Narito ang report ni Ray Pelayo. Inaalam na ng Department of Agriculture kung bakit umabot sa 400 pesos ang presyo ng kada kilo ng pork sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa ngayon ay nasa 160 hanggang 180 lamang ang presyo ng buhay na baboy mula sa mga local hog raiser. Kapag nakita ng DA na may manipulasyon sa supply at presyo, ay posibleng magbigay ito ng gabay sa mga consumer kung magkano lamang ang dapat nitong presyo. Magkakaroon tayo ng suggested retail price kung nakikita ng pamahalaan na mayroong problema doon sa tine-check na yan ang ating opisina sa enforcement at inspectorate kung talaga mayroong problema o manipulasyon. Base sa pagtaya ng DA ay kukulangin ang supply ng lokal na karne ng baboy sa katapusan ng taon. Kaya naman plano nito na payagan ang mga importer na magpasok pa ng karne mula sa ibang bansa. Yung import natin ang magkikip ng balance doon sa pangangailangan ng ating bansa. Kailangan yon para ma-ensure natin na affordable pa rin yung karne ng baboy.
Pero ayon sa grupo ng mga importer, kung ngayon palang ipoproseso ang importasyon ay matatagalan pa bago ito makarating sa bansa. Kapag umorder tayo ngayon, malamang Enero nang dating. So it doesn't really help us this. Ayon naman sa samaang industriya ng agrikultura, may mga indikasyon na may sapat na supply ng baboy ngayon. Maapektuhan lang anya ang mga lokal na magsasaka kung mas marami pang aangkatin. Ibig sabihin, mababa ang farm gate, hindi namimili ang mga biyahero, hindi namimili traders because may malaking volume na nasa market. Ayon sa kagawaran, apektado pa rin ng African swine fever ang produksyon ng baboy sa bansa. Pero nasa 20 lalawigan na lamang ang apektado ngayon, kasama na ang bagong kaso sa Oriental Mindoro. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Opisyal nang inalis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Sa Bisayan ang inilabas na executive order ng Malacanang. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang nilalaman nitong EO na inilabas na Malacanang? Yes, Ella, base nga sa executive order na inilabas ng Malacanang, officially lifted na ang pagpapatupad ng price cap sa bigas. Partikular na ang 41 pesos kada kilo na regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. Sa ilalim ng EO number 42, binabawi na ang inilabas na Executive Order number 39 ukol sa implementasyon ng price cap sa bigas. Ayon sa EO, ang pagbawi sa price cap ay base sa naging rekomendasyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Una na ring ipinaliwanag ng Pangulo na ang desisyon sa pag-lift sa price ceiling sa bigas ay dahil sa inaasahang pagtaas sa produksyon ng bigas at pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang pamilihan. Effective immediately ang kautusan na ito ng Pangulo matapos ang publication nito sa Official Gazette at mga pahayagan na nasa general circulation. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Bad news po para sa mga customer ng Meralco, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang power distributor ngayong buwan ng Oktubre. Ayon sa Meralco, tataas ng 42 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan, bunsod ng pagsirit ng halaga ng generation charge at universal charges. Ibig sabihin, tataas ng 84 pesos ang babayarang kuryente ng mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Dagdag na 126 pesos kung 300 kilowatt hour, 168 pesos kung 400 kilowatt hour at 210 pesos na dagdag sa electric bill kung umaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo. Hindi kontento ang isang transport group sa pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Teofilo Guadis dahil sa isyu ng katiwalian. Kaya itutuloy pa rin ng Manibela ang kanilang isasagawang tigil pasada sa darating na Lunes, October 16. Narito ang report ni JP Nunez. Hindi sapat para sa grupong Manibela ang suspensyong ipinataw kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis hinggil sa umano'y pagkakasangkot nito sa isyu ng korupsyon sa loob ng ahensya. Kaya naman hindi pa rin magpapaawat at itutuloy pa rin ng grupo ang planong tigil pasada na gagawin sa Lunes, October 16. Ibinunyag ng dating executive assistant ni Guadis ang umano'y korupsyon sa loob ng LTFRB kung saan sinasabing talamak umano ang suhulan kapalit ng special permit para sa mga PUV, aplikasyon ng prangkisa at iba pang transaksyon. Bukod sa suspensyon kay Guadis, iginiit ng presidente ng Manibela na si Mar Valbuena na dapat ding suspendihin ng pamahalaan ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Anya, dapat repasuhin ang mga regulasyon sa programa at ibalik ang dating sistema kung saan may 5 taong validity ang mga prangkisa ng mga individual na operator at hindi ng isang kooperatiba o korporasyon. Tuloy pa rin kasi ang goal natin dito yung panggigipit sa amin na yung deadline ng December 31 na araw-araw pinapanakot sa amin. Ibalik sa amin yung mga prangkisa namin.
Ayon sa grupong Manibela, nasa 200,000 na mga jeepney drivers ang inaasahan nilang makikiisa sa transport strike sa Lunes. Kasabay ng tigil pasada, ibabalandra rin anya ng kanilang grupo ang kanilang mga tradisyonal na jeep sa harap ng LTFRB at Malacanang upang ipahayag ang kanilang mga hinaing. Bukod kay Guadis, nais ng grupo na masuspinde si Transportation Secretary Jaime Bautista, gayon din ang iba pang mga opisyal ng DOTR at regional directors ng LTFRB. Ito'y dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa laganap na Ruta for Sale scheme sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sino pa ba sa DOTR po ang kausap ni Chairman Guadis, kundi si Secretary lang? At sino po ang pwedeng pumupunta sa Malacanang? Hindi ba si Secretary lang eh? Sa pahayag na inilabas ng DOTR, sinabi nito na iniimbestigahan na nila ang issue at pinagpapaliwanag si Guadis hinggil sa mga akusasyon na nangyayari sa loob ng at nanindigan na malinis ang kanyang kalooban. Samantala, nais naman ni Senator Grace po na ipasuspinde sa DOTR ang implementasyon ng PUV modernization sa gitna ng issue ng umano'y korupsyon sa programa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtalaga na ng officer in charge sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board si Transportation Secretary Jaime Bautista. Base sa Special Order Number 2023-353, ini-appoint ni Secretary Bautista si LTFRB Board Member Mercy Paras-Laines bilang OIC mula October 10, 2023 hanggang October 9, 2024. Gagampanan ni Laines ang lahat ng mga tungkulin at responsibilidad ng opisina maliban kung sususugan o papalitan siya sa pwesto. Si Guadis ay sinuspinde kamakalawa kasunod ng mga alegasyon ng katiwalian sa ahensya. Tinanggal na ng House of Representatives ang alokasyon ng confidential funds sa Office of the Vice President, Department of Education at 3 iba pang ahensya ng pamahalaan para sa taong 2024. Nagkakahalaga ito ng 1.23 billion pesos. Itinanggi naman ng House Committee on Appropriations na mayroong secret fund ang mababang kapulungan ng Kongreso. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Tinanggal ng House of Representatives ang confidential funds sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte, Departments of Education, Information and Communications Technology, Agriculture, at Foreign Affairs para sa taong 2024. Nagkakahalaga ang ni-realign na confidential funds ng 1.23 billion pesos at mapupunta sa National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard at Department of Transportation para sa development at expansion ng Pag-asa Island Airport. Ang bulto ng secret funds na ito ay inirealign ng Small Committee ng Kamara sa mga ahensyang may tungkuling pangalagaan ang national security ng Pilipinas, partikular na ang pagtataguyod ng interes at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Meanwhile, our panel, as authorized by the House Plenary, reached a unanimous decision to remove or realign the controversial confidential funds. As such, the Office of the Vice President and the Departments of Education, Information and Communications, Agriculture, and Foreign Affairs are getting 0 confidential funds under the 2024 General Appropriations Bill. Hindi naman naapektuhan ng 2024 secret funds ng ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan, pangunahin na ang sa Office of the President. Gayon din ang iba pang opisina sa ilalim nito, gaya ng Department of Justice, Bureau of Customs at iba pa. Hindi rin nagalaw ang intelligence funds ng uniformed at military personnel. Ang kanilang mandato naman talaga ay kailangan naman talaga ng confidential funds para ma-perform nila mandato nila.
Sa halip namang confidential funds, makatatanggap ng pondo para sa maintenance and other operating expenses ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, DICT, DFA, Office of the Ombudsman at DepEd's Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Bahagi lamang ang confidential funds realignment sa amendments ng Small Committee ng Kamara sa 2024 General Appropriations Bill o GAB. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng 194 billion pesos ang institutional at individual amendments na ginawa ng Small Committee ng Kamara para tugunan ng inflation at pamumuhunan para sa kapakanan ng mga mamamayan at ng bansa. Kabilang na rito ang Rice Subsidy Program, dagdag na pondo para sa National Irrigation Administration, Philippine Coconut Authority, bakuna laban sa African Swine Fever at pondo para sa Philippine Fisheries Development Authority. Meron ding alokasyon para sa medical assistance to indigent patients ng Department of Health, UP Philippine General Hospital, Departments of Social Welfare and Development, Labor and Employment, at Commission on Higher Education. Pinuri naman ni Deputy Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang hakbang na realignment at removal ng confidential funds sa OVP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Subalit hinamon din ito ang tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isunod na rin ang confidential funds nito at ilaan sa basic social services. Samantala, pinabulaanan naman ng Small Committee ang aligasyong may confidential funds ang Kamara. Gayunman, meron itong tinatawag na alokasyon na extraordinary expenses na anilay iniuulat kung papaano ginastos gaya ng kung may kalamidad. Ang heading ay confidential, intelligence, and extraordinary. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. In short, that's fake news. Dahil may natitira pa ring alokasyon ng confidential funds sa 2024 GAB, nangako ang Kamara na sa special provisions ng pambansang budget, magkakaroon ng probisyon para sa transparency ng paggamit ng pondo. Sa October 25, isusumite ng House of Representatives ang bersyon nito ng 2024 GAB sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng Senado ang umano'y mahigit 300 milyong pisong confidential funds ngayong taon. Nanindigan ang institusyon na hindi nito kailangan ng naturang pondo. Narito ang report ni Harleen Delgado. Pinabulaanan ng Senado ang kumakalat sa social media na mayroon itong 331 million pesos na confidential funds ngayong 2023. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na walang alokasyon ng Senado para sa confidential funds ngayong taon. Paliwanag niya, sa ilalim ng confidential, intelligence, and extraordinary expenses sa 2023 General Appropriations Act, tanging ang extraordinary and miscellaneous expenses lamang ang may line item at alokasyon na 331.9 million pesos. Ginagamit umano ito para sa iba't ibang aktibidad gaya sa mga pulong, seminars, conferences, public relations at education. Dagdag ng Senate official, ang confidential funds ng Senado sa mga nagdaang taon hindi umano nagamit at ibinalik ng buo sa National Treasury. 100 million pesos ang confidential funds ng Senado noong 2020 maging noong 2021 habang 50 million pesos naman noong 2022. Patuloy din anya ang paninindigan ni Senate President Juan Miguel Migzubiri na hindi kailangan ng Senado ng confidential funds at dapat itong ilaan para sa intelligence funds ng law enforcement agencies na pumoprotekta sa bansa laban sa banta sa seguridad. Tiniyak ni Bantug na walang hinihiling at hihilingin na confidential funds ang Senado para sa 2024. Nangako rin itong patuloy na susuriin ng Senado ang lahat ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng gobyerno at ilipat ang mga ito sa mas nangangailangang ahensya. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat na Makabayan Bloc lawmakers ang Senado na i-adopt ang ginawa ng House of Representatives na pagbabawas ng confidential funds sa 2024 national budget. Gayunman, dismayado naman ang mga ito sa paglilipat ng pondo sa ibang ahensya ng pamahalaan na anilay dapat sa social services na lang inilaan. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live.
Rosalie, ilang porsyento lang ba ng confidential funds ang naibawas sa proposed 2024 national budget? Ela, 25.6% lang ng 4.8 billion pesos na halaga ng confidential funds ang nabawas sa 2024 General Appropriations Bill. Katumbas nga yan ng 1.23 billion pesos. Batay sa Makabayan Bloc lawmakers, hindi pa ito pinal dahil pwede pang mai-restore sa bicameral conference ang inalis na confidential funds. Kaya hinihikayat nito ang publiko maging mapagmatsyag at mapagbantay. Kasabay nito, umapila rin ang mga mambabata sa Senado at sa upcoming Bicameral Conference Committee na i-adapt ang desisyon ng House of Representatives na bawasan ng confidential funds sa 2024 national budget. Kahapon sa isang press conference, kumpiyansa si House Committee on Appropriations Chairperson, ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, na done deal na ito sa Senado, lalo na't suportado rin ng mga kapwa mambabatas ang hakbang na i-realign ang secret funds. Samantala, dismayado naman ang Makabayan Bloc lawmakers na napunta sa ibang ahensya ng pamahalaan ng confidential funds kahit sana na ilaan sa social services gaya sa sektor ng edukasyon at ng kalusugan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Sa iba pang balita, agad na ipatutupad ng Bureau of Immigration o BI sa oras na may ilabas na precautionary hold departure order laban sa mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinangungunahan ni Senyor Aguila. Mula sa Maynila, ang detalye ay hatid ni Dante Amento live. Dante, sino ba yung dapat na mag-issue na itong precautionary hold departure order laban dito sa mga leader ng SBSI? Aga ang korte na nakakasako kung may jurisdiction sa pamamagitan o sa nagawang krimen ang maglalabas ng precautionary hold departure order o PHDO. Sinabi ni Bureau of Immigration o BI spokesperson Dana Sandoval na minomonitor nila yung development ng mga reklamo ngayon na isinampa laban sa mga leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kabilang na nga dyan si J. Renz Gelario alias Senyor Aguila, Mamerto Galanida, Janet Ahok, Karen Sanico Jr. at siyang pang iba. Sa pamamagitan ng PHDO, mapipigilan silang lumabas ng bansa habang hindi pa nare-resolba ang nakahaing reklamo tulad ng kidnapping, qualified trafficking, paglabag sa anti-child marriage law at iba pang mabibigat na paglabag. Ayon kay Sandoval, oras na may PHDO ng bigay ang korte, i-alerto nila ang mga airport sa pamamagitan ng paglalagay ng impormasyon sa kanilang database para matiyak na hindi makakaalis ang mga ito ng bansa. Kung ang individual po ay may flight risk at nakita po ng korte na kinakailangan po napigilan muna ang kanyang pag-alis upang mai-resolba po ng maayos at mabuti ang kaso, then nag-i-issue po ang korte ng hold departure order. Ito pong order na ito, pinapadala po ng korte sa Bureau of Immigration kung saan naman po nilalagay namin sa aming system. This information can be seen po by all officers sa lahat po ng puwerta sa airports and seaports. Ang precautionary hold departure order o PHDO ay mananatiling epektibo hanggat hindi ipag-uutos ng korte na alisin ito. Noong isang araw ay naghain ng motion ang National Bureau of Investigation o NBI na complainant laban sa leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa DOJ para sa isang PHDO laban nga sa mga leader nitong grupo na sinasabing nakagawa ng maraming pang-aabuso, partikular sa kanilang mga kabataang miyembro diyan sa komunidad ng Socorro sa Surigao del Norte. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Philippine Coast Guard hinggil sa ulat na umunoy na babaon sa utang ang mga bagong trainee ng PCG dahil sa mga overpriced na mga gamit. At para sa detalye, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, tukoy na ba ng PCG kung sino ang nasa likod nitong sinasabing pagkabaon sa utang ng mga bagong recruit na personnel?
Ella, meron na silang iniimbestigahan na 8 regional mga tauhan sa Regional Training Office ang nirelieve na sa pwesto. Ang iba naman ay nireshuffle na dahil nga sa incidenting ito, Ella. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard ang reklamo ng mga PCG recruits. May mga sumbong kasi na natanggap ang PCG na nabaon sa utang ang ilang mga trainee sa kabila ng 43,000 allocation ng gobyerno sa bawat isang trainee na nais pumasok sa PCG. Pagkatapos ng training, umabot daw ng 150,000 ang utang ng mga PCG recruits. Ang iba ay napipilitang mangutang para lang makabayad. Ang iba naman daw ay hindi daw nila nahahawakan ang kanilang ATM dahil sa utang. Ikinagulat naman at ikinalungkot ito ng pamunuan ng PCG at agad nagsagawa ng investigasyon. Maaaring matanggal sa PCG ang mga sangkot at masasampahan pa ng kaso kapag napatunayan na totoo ang mga sumbong. Nilinaw ng PCG na libre at walang bayad ang training sa pagpasok sa kanila. At bukod dito, Ella, isa pa sa panawagan ng PCG doon sa ating mga kababayan na nais pumasok sa Philippine Coast Guard na umiwas doon sa mga fixer. Dahil marami na silang nahuli ng mga fixer din na humihingi ng malaking halaga at meron daw silang connection sa PCG para agad silang makapasok sa loob ng PCG. At pinabulaanan ito at pinapaalalahanan ang ating mga kababayan, Ella. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo. Ella? Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Madadaanan na ng mga motorista ang Paliwan Bridge sa Antique matapos na masira ng bagyong Paeng noong nakaraang taon. Ito ang tulay na kumukonekta sa mga bayan ng northern at southern part ng probinsya. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, lahat ba ng uri ng sasakyan ay pwede nang makadaan dyan sa Paliwan Bridge o meron pa rin bang restrictions? Tanging mga light o mga maliliit na sasakyan lamang ang pinapayagan ng Department of Public Works and Highways na makadaan dyan sa Paliwan Bridge o may mga sasakyan na may timbang na 15 tons pababa at may haba naman na 85 meters. Good news po sa mga motorista at biyahero sa probinsya ng Antique, madadaanan na ang Bailey Bridge na itinayo matapos masira ang Paliwan Bridge sa Bugasong Antique noong manalasa ang bagyong Paeng noong October 2022. Ang Paliwan Bridge ang kumukonekta sa mga bayan sa northern at southern part ng Antique. Naputol ito noong nakaraang taon matapos daanan ng bagyong Paeng, kaya pahirapan sa mga motorista ang pagbiyahe ng mga goods at pagkain papunta sa northern Antique. Perwisyo rin ang dulot nito sa mga motoristang bumabiyahe. May tinayo rin na temporaryong kalsada sa ibaba ng tulay pero hindi rin ito madadaanan kapag malakas ang ulan o may baha. Ang Bailey Bridge ay temporaryo lamang sa naputol na 40 taong gulang na Paliwan Bridge. Ito ay may capacity na hanggang 15 tons na bigat ng sasakyan at may haba na hindi hihigit sa 85 meters o mga maliliit o light vehicles lamang ang pinapayagang makadaan. Ang mga malalaking truck o tanker ay pinapayuhang dumaan sa temporaryong kalsada sa ibaba ng tulay pero hindi rin ito madadaanan kapag malakas ang ulan o may baha. Samantala, pinamamadali na ni Pangulong Marcos Jr. na matapos ang construction ng Paliwan Bridge upang makadaan na ang lahat ng mga sasakyan papunta dyan sa bahagi ng northern at southern part ng Antique. Yan muna ang ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. 14,000 tao ang kinailangang lumikas sa Baguio City, Myanmar dahil sa matinding pagbaha. Naitala ang record rainfall sa lungsod araw ng Martes, October 10. Karaniwan nang nararanasan ang matinding buhos ng ulan tuwing rainy season sa Southeast Asian country. Subalit ayon sa mga siyentipiko, dahil sa man-made climate change, mas lumala ang weather patterns. Nagsimula ang mga pagbaha sa Myanmar noon pang buwan ng Hulyo
at naapektuhan na ang 9 na estado at rehiyon sa bansa. Nanawagan ng mapayapang pagresolba sa mga usapin sa pagitan ng Taipei at Beijing si Taiwan President Tsai Ing-wen sa kanyang huling National Day Address. Nagpasalamat din ang presidente sa tiwalang ibinigay sa kanya ng mga mamamayan. Ang detalye sa ulat ni Paulo Dasal. 我再一次强调，和平是两岸唯一的选项。 以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之要。 Ito ang naging mensahe ni President Tsai Ing-wen sa kanyang National Day Address kahapon, October 10 sa Taipei City. Naniniwala ang Taiwanese leader na kailangan magkaroon ng matibay na pagkakasunduan sa Beijing tungo sa mapayapang pamumuhay ng dalawang panig. Bagamat hindi detalye ni Pangulong Tsai ang pananatili umano ng status quo, ang largest common denominator Taiwan at China upang matiyak ang kapayapaan. Dapat umanong mag-ambag ang Taiwan at China sa regional peace at malayang people-to-people exchanges sa rehiyon. Sa kanyang huling National Day Address, nagpasalamat si President Tsai sa pagtitiwala ng kanyang mamamayan sa 2 termino bilang Pangulo ng Taiwan. Ipinagmalaki rin ni Tsai na sa kabila ng mga naging hamon sa loob ng 7 taong panunungkulan na panatili ng Taiwan ang malakas na ekonomiya nito. Record high din aniya ang export ng Taiwan dahil sa naging new southbound policy nito. Ang European Union din ang pinakamalaking source ng foreign investment ng Taiwan, dagdag pa ni Tsai. Sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan sa May 20 sa susunod na taon, nagtitiwala si Tsai na mananatili ang Taiwan bilang isang demokratikong nasyon. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Abangan ngayong Oktubre ang muling pagbabalik sa Pilipinas ng Danish pop band Lucas Graham para haranahin at pasayahin ang kanilang Filipino fans sa pamamagitan ng isang live concert sa Maynila. Narito ang report ni Gladys Toagi. Once I was 7 years old, Mama told me go make yourself. Isa ka rin ba sa mga tagahanga at taga-suporta ng Lucas Graham dahil sa kanilang mga awiting puno ng damdamin? Ay live na mapakikinggan ng kanyang Filipino fans ang mga awitin niyang talaga namang magbibigay ng iba't ibang emosyon. You heard it right. Muling magbabalik sa bansa ang singer upang haranahin ang kanyang mga taga-suporta. Ngayong October 22, araw ng Linggo, alas 8 ng gabi sa New Frontier Theater. Several of my songs are quite emotional, but we still have some party songs, and so I think fans could be expecting to laugh, dance, and cry during the concert. I love being able to make people have a big party, but I also love how my lyrics and my more sad ballads can bring like a lot of feelings out in an audience. So yeah, I think people can expect both ends of the emotional scale for this concert. Ayon kay Lucas, iniaalay niya ang concert na ito sa kanyang mga tagahanga, lalong-lalo na ang mga fans na hindi makararating dahil mula pa sa malalayong probinsya. One of the main issues with being an international name is that we can't be everywhere at this, and even when we come to the Philippines, there's so many places we're not visiting. We're only playing one concert in Manila, so I'm sure that there's a lot of people on the islands who would want us to come a little bit closer. So I think Wish You Were Here is going to be dedicated to them. Dagdag pa ng singer, excited siyang makabalik ulit sa Pilipinas dahil muli niyang mararanasan ang magandang ugali ng mga Pilipino at mayamang kultura ng bansa. At syempre, matitikman ang mga masasarap na pagkain na dito lamang makikita. Yeah, when I was in the Philippines, I was enjoying a lot of the tropical fruits you guys have. And I mean, the people I met, yeah, it was a very nice and welcoming culture. Para naman sa lahat ng mga young artist at musician,
na nagnanais makilala at makagawa ng pangalan sa music industry. Ang payo ni Lucas. So I think everyone who wants to become a performing artist should just practice their craft, practice the instruments and their singing and performance, and then try to become more unique in some sense. Find a niche and make it more nichey. Ang Lucas Graham Live in Manila concert ay binuo ng KDR Music House at Midas Promotion. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. The world is cold, I will have a land of children who can warm me. Soon I'll be 60 years old. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Tito, Kapitulo 1, versikulo 15 na nagsasabi, sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Bago po kami tuluyang magpaalam, nais po muna namin batiin ang isa sa mga tinitreasure ko ang kaibigan dito sa UNTV kahit nung iba pang istasyon. Dahil mahigit 3 dekada na kaming magkasama nito. Happy birthday, Kuya Daniel Razon! Ayan! At syempre ang wish ko sa'yo, long life, good health. Okay, ilang taon na lang at makakakuha na rin tayo ng 20%. Kay Aga. Kuya, happy birthday po sa iyo. Salamat sa Panginoong Diyos sa karagdagang taon na kaloob po ng Diyos sa iyo. Mula po dito sa UNTV at sa aking pong maliit na sambahayan. Kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy po na pag-iingat ng Diyos sa iyo. Dito po sa UNTV bilang siya yung nag-guide sa atin, Ella, dito, di ba? Salamat po sa iyong mga pangunawa, sa pagtitrain mo po sa amin at sa mga opportunity na bigay mo po sa amin. Kaya narito kami ngayon dahil sa iyo pong pagtitiwala at pagbibigay ng mga oportunidad. Salamat po bilang magulang sa Panginoon at nariyan ka po na ginaguide po kami para hindi tayo mapariwara at para kami po ay patuloy na makasunod po sa katuwiran at awa ng Diyos. Salamat Aga, sa Diyos, Kuya. meron pa akong isang wish para kay Kuya. Sana mabusog mo kami. At meron kaming inihanda ni Aga na kanta para sa iyo, Kuya. Ilang araw natin pinractice to? Tagal-tagal din to. Eto na. 3, 2, 1. Happy birthday to you! O, di ba? 1 week yun, pinractice Ayan, natin. Kuya, para sa iyan, Pag-ibig ha? po. Okay, happy birthday ulit, Kuya Daniel Razon. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.